Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Coach Team Cone, bakit nga ba hindi na pinapangarap makuha ang twice to beat advantage? Barangay Ginebra kontra Meralco Bolts game prediction. Huling pagsubok ng Ginebra ngayong elimination round. Ang laro nga na ito ng Barangay Ginebra kontra Meralco Bolts ay ang kanilang huling laro ngayong elimination round. Bagamat pasok na sila sa PBA playoffs at nakaiwas na sa twice to win disadvantage, ay importante pa rin para sa koponan ni Coach Team Cone na makuha ang panalo dahil diyan nga sila kukuha ng magandang momentum papasok ng PBA playoffs. Kaya naman, kailangan talaga ng Ginebra ng strong finish ngayong elimination round na kanilang magagamit simula sa quarterfinals. Pero unahin nga muna natin yung advantage ng dalawang kupunan. Pareho nga silang mahusay at hindi nga nalalayo yung kanilang lineup. May mga sapat na big man ang Meralco, meron din ng Ginebra. Pero ang advantage nga ng Meralco Bolts ay yung kanilang depensa. Yan nga yung nagpahirap sa Barangay Ginebra noong huli nila itong makatapat. Pero yung advantage naman ng Barangay Ginebra ay yung kanilang versatility ng game plan. Kayang-kaya nga nilang mag-adjust sa iba't ibang style ng laro. Kung magfo-focus ang Meralco sa depensa, ay kaya na nga yung i-counter ng Barangay Ginebra gamit yung kanilang pag-e-execute ng fast break at transition plays. Maraming ang mga versatile player si Coach Team at yan nga yung malaking advantage nila sa Meralco Bolts. Pero ano nga ba yung mga kinakailangan nilang gawin para makuha ang panalo? Unang-una sa kanilang listahan ay strong start. Kailangan simula pa lang ay maipakita na ng Barangay Ginebra yung kanilang full potential. Naipakita nga nila yan sa kanilang huling laro kontra Rain or Shine Elasto Painters at napakaganda nga ng naging resulta. At ganyan na ganyan yung kinakailangan nilang ipakita ngayong makakaharap naman nila ang Meralco Bolts na sa simula pa lang ay kailangan high energy na agad ang kanilang ipakita. Sunod sa kinakailangan gawin ng Barangay Ginebra ay yung kanilang efficient triangle offense. Ngayon pa lang ay kailangan na yang may pakita ng Barangay Ginebra. Double purpose nga yung huli nilang laro kontra Meralco Bolts. At dito nga nila makikita kung magiging effective pa rin ba yung sistema ang ginagamit ni Coach Team na triangle offense. At the same time, dyan rin nila masisilip kung ano yung mga kulang at kinakailangang ayusin para mas mapatakbo pa ng maayos yung kanilang opensa dahil napaka-importante nga na ma-perfect nila yung kanilang triangle offense dahil yan nga yung bread and butter ng kupunan ni Coach Team Cone na Barangay Ginebra. Sunod sa kinakailangan gawin ng Barangay Ginebra ay energy at intensity hanggang dulo ng laro. Importante na sa simula pa lang ay high energy at high intensity na agad ang ipakita ng Barangay Ginebra. Pero para mapanatili nga nila yan hanggang dulo, ay kailangan ni Coach Team na palawakin yung kanyang player rotation para hindi agad-agad mapagod yung kanyang mga key players at masustain nila yung kanilang energy hanggang sa final buzzer ng laro. At para sa ating game prediction mga chong, ay expect nyo na malaki yung chance na makukuha ng Ginebra ang panalo. Dumango naman tayo dito sa kabilang balita. Coach Team Cone, bakit nga ba hindi na pinapangarap makuha ang twice to beat advantage? As of now, meron pang pag-asa ang Barangay Ginebra na makuha ang twice to beat advantage, pero napakaliit nga lang ng chance na yan. Kasalukuyang ang nasa number 5 spot ang Barangay Ginebra at pwede pa silang umangat sa team standings. Pero hindi na nga raw iniisip ni Coach Team na makuha pa ang twice to beat advantage. Actually, hindi na nga raw nila tinitingnan ngayon yung team standings
at nakafocus nga raw sila ngayon sa kanilang mga natitirang laro. Dagdag pa nga nitong si Coach Tim ay kokontrolin na nga lang daw nila yung kaya nilang makontrol. Hindi na nga raw nila masyadong tinitingnan ang team standings dahil kapag nakikita raw nila na nasa ibaba ang Barangay Ginebra ay napakabigat nga raw ng pressure sa kanilang kupunan at possible raw na maging distraction yan. Kapag nasa itas naman raw sila ng team standings, ay masyado raw silang nagkakampante. Kaya naman, hindi na daw nila tinitingnan yung kanilang team standings at ang focus lang nila ay manalo. Sa ngayon nga mga chong, ay ang magandang balita sa Ginebra ay hindi na sila bababa sa top 6 spot. Nakaiwas na nga sila sa number 7 at number 8 spot na merong twice to win disadvantage. Ang pinaka-importante na nga lang raw para kay Coach Tim Cone ay makapag-advance ang kanyang kupunan sa quarterfinals. Pero hanggat maaari ay ang gusto nila ay hindi mag-aalangan ang kanilang kupunan. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo ngayong hindi na inaasam pa ni Coach Tim Cone na makuha ang twice to beat advantage para sa Barangay Ginebra sa quarterfinals? Ano rin yung masasabi nyo sa magiging bakbakan ng Ginebra at Meralco? Sino sa tingin nyo makakakuha ng panalo? I-comment mo lang dyan sa ibaba.